Ngayon, para sa isang paksang walang kinalaman sa bagyo o SONA. Alam naman natin yung mga parte ng katawan ng tao na pinagnanasahan natin, di ba? Kadalasang pinagnanasahan ang dibdib, ang puwet, at alam na natin siguro kung ano-ano yung mga yun. Pero, talagang may mga taong iba ang trip. Ito yun. Ito ang paa. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kakaibang init tuwing nakakakita ng ganito, siguradong meron kang tinatawag na foot fetish. Walang istatistika o survey na ginanap kung ilang Pinoy ang merong foot fetish. Pero kung titingnan mo ang internet, mukhang marami-rami rin. Sa buong mundo, ang daming websites na devoted sa foot fetish. Bakit kaya? May mga nagsasabi kasi ang paa ng babae ang sukatan ng maraming bagay tungkol sa kanya, lalo na sa kalinisan. Pero, paano ba naman naging kanasa-nasa ang paa ng tao? Sinasabi nila, ito daw yung pinaka naaabuso at kadalas ay pinakamaruming parte ng ating katawan. Diba sa Biblia nga yung tinatawag na the washing of the feet? Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga apostoles niya. Isipin mo kung gaano ka-iyaki yung mga yon. Hindi pa naman uso ang sapatos noon. Pero mukhang matagal na ang foot fetish sa kasaysayan. Ayon sa isang research, tumaas daw ang gantong trip noong 12th century bilang tugon sa tumataas na insidente ng sexually transmitted diseases. At sa ancient China, nauso ang tinatawag na lotus feet o ang pagtali sa paa para lumiit dahil sexy daw ang maliliit na paa. Sexy nga ba? May mga sikat na taong mahilig din sa paa, gaya nila Elvis Presley, Jay Leno, Ricky Martin, Quentin Tarantino at marami pang iba. At hindi rin naman lahat ng paa sensual ang itsura. May paang parang baby, malambot at makinis. Pero meron ding paang mukhang luya, mukhang tinatamnan ng kamote, tinamaan ng kidlat at marami pang kalamidad. Nako, mahirap yan. Paano na lang kung mas marami palang porsyento ng kalalakihan ang may malisyosong pagtingin sa paa? Ibig sabihin ba dapat din gawing ganito? At dyan po nagtatapos ang isang kabanata ng Word of the Lord na walang kinalaman sa bagyo o SONA.